si dating 2nd District Representative ng Surigao del Norte. Well, isa rin tayo doon sa mga napiling tagapagsalita, no, sa House Prosecution Team. Ang sa ganun mabigyan ng clarity o liwanag at maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba itong proseso ng impeachment. Alam po ng marami na ito ay isang mandato ng ating saligang batas at dapat ito ay maintindihan, no, ng ating bawat Pilipino, lalong-lalo na po yung mga Pilipino na hindi masyado pong nakakaintindi ng ano ang mga provisions ng ating saligang batas. So, we will try our best, no, na ipaliwanag ang prosesong ito at ipaliwanag din sa ating taong bayan na ito ay mahalagang mandato ng ating mga lingkod bayan dito sa Senado at sa lower house para ipaliwanag sa kanila itong prosesong ito. Pero sa panahon nga po ng fake news, hindi po kaya mas lalong gumulo kung maraming pwedeng magsalita, Kong Ace? Yun ang maganda dito, no? Dahil mas marami kami nagsasalita, mas marami maaring magpaliwanag, no, sa ating mga kababayan, Sandro. Kung ano ba yung katotohanan, dahil ito pong mandato ng House Trial Spokes or spokespersons, bukod sa pagpapaliwanag ng proseso ng impeachment at ano ang mga nangyayari during the impeachment trial o during sa panahon ng paglilitis, ipapaliwanag din po dyan kung ano po yung totoo. Dahil marami po, we are certain na maraming lalabas na mga fake news, no? Pagka nag-umpisa na itong trial. So hindi ba lilimitahan din yung pagsasalita ng ibang House panel members and dahil andyan na nga po kayo as a spokesperson? Well, hindi naman. Bawat isa sa mga spokespersons ay may kanya-kanyang topic na maaaring maipaliwanag, no, para para maintindihan po ng ating mga kababayan. Pero ang pinaka-importante dito ay isa lang yung aming layunin, isa lang yung aming naratibo, nang sa ganun mas maintindihan ng ating mga kababayan itong prosesong ito. Si Kong Barbers dati ay nag-head yan, di ba, ng Quadcom? Oo. So, ito yung mga, di ba, tinalakay yung EJK before, Pogo, tama ba ko, Kong Barbers? So, paano nyo matutulungan itong mga kasamahan sa Kamara? No, sa mga naging karanasan nyo sa paghawak ng mga high profile, no, na mga investigation lalo sa Quadcom. Well, ang masasabi ko dito sa atin, dahil ito po ay nasa Senado na, ito po ay proseso ng paglilitis. At dahil proseso ito ng paglilitis, mas malaking advantage, no, doon sa mga membro ng prosecution dahil po sila ay mga abogado at sanay po ito sa litigation. Kami naman po na sumusuporta sa likod nitong prosecution team, kami po ay may mandato na ipaliwanag, no? Ano ba yung ebidensyang ipinakita? Ano ba yung kahalagaan nito sa ating mga kababayan? Ano ba ang punto de vista ng mga miyembro ng prosecution panel sa pagpipresenta ng mga witnesses o ng mga ebidensya? At nga pala, ang natapos nitong si Kong Ace ay political science mula sa DLSU. So pwede pala rin kayo maging political analyst, Kong Ace, ano? Well, I am a political science economics graduate. I took up my master's in UP sa National College of Public Administration and Governance. So yun po yung ating konting experience at bukod po dyan, tayo po naging isang gobernador sa aming probinsya. At I am a 6th-term congressman din, no? Nag-represent ng distrito na nire-represent ko, no, itong 2nd District ng Surigao del Norte. Kong, kanina inununsyo, no, ni ML Party List Representative Laila de Lima yung karagdagang 4 na private lawyers. Bakit sangkaterba na, Kong Ace, itong private lawyers na tumutulong ngayon sa House Prosecution Panel? Ano po yung kanila magiging ambag naman?
Well, mas magandang marami pong nagtutulong-tulong, no, para maging successful itong paglilitis na gagawin sa impeachment court, no. Unang-una, wala naman pong prohibition, no, sa rules of procedure in impeachment proceedings na nililimit yung number ng abogado na maaaring tumulong, no, lalong-lalo na yung private prosecutors. Nung panahon ng isang impeachment sa dating Chief Justice, kung di ako nagkakamali, mahigit 15 yata ang kanilang private prosecutors at of course 11 ang prosecutors ng House of Representatives. So mas maganda siguro na mas maraming pananaw, mas maraming ideya, and ika nga, di ba, two heads are better than one, sabi nga nila. So I guess this is the primary reason ba't meron tayong mga abogadong gustong tumulong. And mind you, Maan and Sandro, ito po ay volunteers, ha? Ito po sila ay pro bono. Ika nga, sila po ay nagbo-volunteer ng kanilang expertise dahil pagod na rin po sila sa issue ng kawalan ng accountability, kawalan ng pagrespeto sa rule of law, kawalan ng pagrespeto sa proseso ng ating accountability mechanism sa ating saligang batas. So I guess this is the objective of these private prosecutors who wanted to join. Pero kung sa tingin nyo, total may mga schedule, ano, yung kung kailan isasagawa yung mga trial. Sa tingin nyo po, kung nararapat lang para sa prosecution na after ng isang trial day, baka po pwedeng magkaroon ng paghimay ang maybe somebody from the prosecution para i-explain sa taong bayan kung ano yung nangyari for the trial. Kasi nga, napansin natin, noong hindi isinapubliko itong pre-trial, naku, ang daming lumabas na chismis, kesyo may nilamon daw, kesyo may kinto, ganyan. Sa may tingin nyo, nilampaso. may nilampaso, may ganito, ganyan, kesyo di daw umubra. Pero kung hindi po ba sa tingin nyo, nararapat lang na yung prosecution din mismo magkaroon na ng press conference after each trial to explain nga kung ano yung nangyari dun sa nangyari within the day. Yun ba talaga ang plano nyo yun, sir? Well, meron tayong mga legal spokesperson din na magpapaliwanag o i-implement ng isang sinasabi naming explainer, no, para sa taong bayan. And in fact, we are also thinking na itong mga explainers na ito, halimbawa, nagkaroon ng yung day one of the trial, no, meron na ipresentang witness o ebidensya, pinapaliwanag po yan sa publiko sa either sa sa social media, or of course, we will probably call for a press conference so that mapaliwanag din kung ano yung nangyari itong araw na yon, at nang sa ganun maintindihan ng ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa trial na ito. Pero kasi ang plano nyo, sir, parang kada kada tapos ng trial day. Trial day. Pero paano nyo babalansehin yung dapat na ilabas sa public para hindi maging sub judice? 'Di ba? Yung mga ganun may mga impormasyon lang na hindi pa pwedeng ilabas sa public. Yes, maliwanag naman po sa ating mga House Trial spokespersons na hindi po tayo pwedeng mag-discuss ng tungkol sa merito ng kaso, no? Although ito naman ay after ipaliwanag o mailabas ang ebidensya at ang witness ay na cross-examine, maaari pong magsalita ang ating mga House Trial spokespersons sa nangyari, no? Kung ano yung kanilang opinion tungkol dun sa nangyari, ano ba yung kahalagahan nitong pagpapakita ng ebidensyang ito, at ano ang kahalagahan ng testimonya ng witness at yung kanyang mga sagot dun sa cross-examination ng ating mga prosecutors. So, ito hanggat maaari maipapaliwanag namin, ika nga malilemanize. In fact, we're also thinking, Maan and Sandro, no, na i-regionalize din natin ito. No? Mas magandang naintindihan din ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao in their own dialects. Kung maaari, we will try our best to come up with that plan, Maan and Sandro. O yung paggamit ng Filipino, wikang Filipino sa
trial, pabor kayo doon? So paano natin, yung pala, ibang dialect? At saka Kong Ace yung ano rin, yung kung paano magsalita yung mga Gen Z, kasi si Kong Renico, Ay. parang feeling ko, kaya niyang itawid ang de is lulu at ba is leo kapag pinag-uusapan na yung mga ganyan topic. Yeah, maring magawa din natin yan dito na siguro sa digital media or social media na nating ipapaliwanag yan. Kung saan marami sa ating Gen Z at mga millennials ay talagang aktibong nagpa-participate dito, no? Tama, no? We will try our best, no, na ipaliwanag ito sa Tagalog na kung saan ay naiintindihan ng ating mga kababayan. At of course, we will also try our best to get some people na makakapag-explain, no, in the different dialects, no. Maaring may Bisaya, may Ilocano, may Waray, may Kapampangan, may Pangasinense, etc., etc. So we will try our best to come up with that, no. Yan pinag-uusapan pa po namin sa communications team. Oo, Kong, di Tsaka ba? sign language para naman Yun, doon medyo sa mga... madali yun, tsaka ano na rin yun parang pwedeng sabay. Alam mo yun, parang sa mga newscast, di ba? Oo, para merong Oo, yung mga madali yun. PWDs nating nanonood. Oo. Kong, nasabi rin o sa pagtaya ni Senate Secretary Renato Bantug, possible daw na umabot ng 7 months ang trial. So kasi 'di ba ang target hanggang September lang, 'di ba? Magkakaroon na ng hatol. I think mag-iiba siguro yan because according sa kay Attorney Ray Bantug, ito ay estimate nila, no? Ganun din naman ang estimate ni Senate President Win Gatchalian, no? But of course, as the trial moves on, magbabago yung schedule because there might be some changes dun sa presentation ng witnesses, presentation ng evidence, at maaaring umikse o maaaring humaba ito. So these are all estimates. Of course, the prosecution would always try our best, no, to shorten it kasi marami pa hong trabaho ang ating Kongreso at ating Senado na hindi naman sana mabinbin na dito lang sa usapin ng impeachment na ito. No? Although ito ay isa sa pinakamahalagang mandato ng mga senador at ating miyembro sa mababang kapulungan dahil ito po ay nakasaad sa ating saligang batas. Oo. Pwede ba, meron ba kayong plano na kung ilan ang tatawaging witnesses? Kasi para makarami, halimbawa, kaya ba yan ng 3, 2 lang ba? O depende yan, sir? Siguro, we will have to wait for the results of the pre-trial conference. No? Gagawa yata ang ating clerk of court ng pre-trial order. At doon po masasaad kung ilang witnesses, paano, anong araw ang trial, anong oras mag-umpisa, and all those things, no, na magkakaroon kibali ng parang rules yan.